maliliit po siya. Actually, dalawa po siya. Ito po siya. Na siya yung Diyos naghimala. Siya yung patuloy na gumagalaw. The yoke is broken by the anointing. Praise God. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hi po, hi. Just want to share testimony of the goodness of the Lord. Isa po ako sa recipient of the benefits ng divine healing na nangyari last January 11. That was the time na meron po tayo ditong anointing of oil service dito po sa Santa Maria JRL Church. So, ako po si RC Bayani. They call me Tatay RC. Okay? Konting background lang po dun sa testimony ko ngayon. Wanting to give glory sa Lord. Okay? Napakabuti po ng Diyos. Grabe siya at buhay siyang Diyos. At muli, napatunayan ko po na siya'y buhay na Diyos na nagmamahal sa atin, gumagawa ng himala. No, konting background lang po. No. Last October, last week ng October, nakaramdam po ako ng severe pain. No? Hindi yan severe, siguro intense pain. Yung tipong pag mamanifest yung pain, yung mapapasigaw ka, stabbing pain po siya. So, madalit sabi, napunta po kami ng hospital and then, yung pinautosan ako, pinatignan, pinatest. Nakita po roon sa ultrasound report, may mga kidney stones po ako. Okay? Especially sa right side ng kidney ko. And ang kidney stone na ito, kung madalas nadidinig natin ito, it is something like na parang butil-butil. Okay? Pero yung kidney stone, upon explanation ng urologist sa amin, hindi po siya butil-butil. Isa po siyang halos buo na ang sukat is 27 mm or 2.7 cm. Malaki po ito. Kasi malaki at buo. Okay? So, and another thing, no, yun daw pong uri ng stone ko, sabi ng urologist, kung tawagin nila is staghorn. Ibig sabihin, somebody from the NKTI said, ang staghorn kind of stone pala is para mabasag, kailangan mo ng hammer. Kailangan daw po ng martilyo para basagin. Meaning, ganun siya katigas. Okay? Meaning, sabi ng urologist, walang tumutunaw niya. Okay? Maski shockwave, hindi pwede kahit may pambayad ka. Kasi, nasabi po, kung gagamitan ka ng shockwave yan, mauuna pang madurog yung kidney mo kaysa doon sa stone. So, ang shockwave po ay hindi opsyon kahit na may pambayad ka. So, alam natin gano'ng kalaki ang fee ng mga ganitong procedure, no? Which is, hindi naman kami able. So, madalit sabi, talagang natakot po kami doon sa mga sinasabi ng doktor. Tatlong doktor yung kinausap namin dito sa Santa Maria, iisa ang sinasabi. Okay? Lahat sila sinasabi, ay hindi yan matutunaw. Hindi kahit mag-herbal ka, kahit anong gawin mo siya, ang kailangan sa'yo, maoperahan na. And worse, ang salita po ng urologist, yung kailangan niya maoperahan, ASAP. Kumbaga, kung ngayon kausap kami ng urologist, kung pwede lang bukas, magawa ka na. Kasi may urgency. Kumbaga, parang emergency case ako. Sabi pa ng urologist, parang siya pa nakiusap. Sabi niya, Tay, pagawa mo na yan. De hecho, nakita ko po, naunawaan ko, may ultrasound report po yung kidney stone na nasa akin. Okay? Ito po yung pinapaliwanag ko sa inyo ngayon. How worse yung naging situation ko. Okay? So, ang sabi pa ng urologist, again, paggawa na raw agad. So, wala po tayong government urologist dito sa Santa Maria. Sad to say, ang advice sa amin,
punta kami ng Manila, which is ginawa namin mag-asawa. Pero, sad to say, ano yun po, tatlong hospital yung pinuntahan namin sa Maynila, medyo talagang, medyo nahirapan kami kasi ang layo ng biyahe namin. Kailangan madaling araw po. Kumbaga, kailangan alas 4 ng umaga, nakapila ka na para mapabilang ka doon sa titignan o consultation o whatever na mayroon doon sa hospital. So, medyo mahirap po yun po para sa amin kasi malayo kami. So, wala kaming nakuhang positibong bagay na pwedeng tumulong sa amin. Nagsisik kami ng help sa hospital kasi kailangan daw maoperahan kami. So, nagsisik kami sa itong hospital na puntahan namin. Wala kami nakakuhang positibo. Wala kami nakakuhang anything na nasasabi na matutulungan kami. So, nakaramdam kami ng pagod. Sobrang pagod ng wife ko. Sabi nga ng wife ko, parang hindi tayo dapat narito sa ospital. Sabi niya, ganoon din yung nasa heart ko at that time. Kasi wala po kaming nakitang positibong event na matutulungan kami. So nakaramdam kami ng hopelessness, na-disappoint kami, sobrang pagod, hindi ang katawan namin, pati isip, kalooban namin. So nag-withdraw po kami, umuwi kami ng bahay, nag-usap kami ng wife ko. Yung pag-uusap namin, parang kinausap na ng Holy Spirit, sabi ng wife ko, which is gano'n din yung impression sa akin. Sabi ng wife ko, hindi ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Servant tayo ng Lord. Naglilingkod tayo sa Lord. Hindi ito ang kalooban niya. Ang magpunta tayo sa ospital at magpa-opera. May ibang plano ang Diyos sa atin. So, talagang nakaranas kami ng hopelessness. Kumbaga, yung na-encounter namin, so punta namin sa ospital, naging negative yung nakita namin. So, na-introduce sa amin yung takot, yung pag-aalala, yung kawalang pag-asa, lalo yung fear. Kasi sabi naman yung Diyos dito, ay pagawa mo na agad yan, kung pwede bukas gawa mo na. Kasi may threat. Kasi po, yung kidney stone ko, nakabara na. So, nagkakaroon ng hydronephrosis, meaning, yung possession tubig o liquid, dapat na malabas, hindi na ilalabas. So, nabababad ang kidney that will eventually lead to kidney failure. Okay? Ano po siya? Kasi naka-block na siya. Okay, so, yung mga dinig namin yan sa doktor, yung na-experience namin sa Manila Hospital na parang hindi kami, magsisik kami ng help pero wala kaming malinaw na makita ng help. Umuwi kami parang sobrang pagod namin, hindi lang sa isip, pati sa emosyon. But then, alam nyo, gusto ko ng testimony sa inyo, ang Lord po hindi nagpapabaya. Nakikita niya heart natin. No? Nakumbik po kami. Nakumbik kami ni Mama, no? Kasi na-defocus kami. Ang nakita namin, yung i-present ang kalaban sa harapan namin. Nakita namin yung tako, nakita namin kung walang pag-asa, nakita namin kung negative. Okay? So, sa grace po ng God, alam nyo, nakambi kami ng Holy Spirit. Usap kami ni Mama, dapat hindi ganito. Dapat nag-o-operate tayo sa word ng Lord. Pinaniwala natin yung sinasabi niya. Hindi sinasabi ng tao o ng kalaban. So, we go back to Jesus. We go back to the covenant. We go back to His promises. Nag-quote kami ng verses ng Bible na ibinigay ng Holy Spirit sa amin. So, nag-start kami bumangon, mag-rise up. Kaya na namin yung fear, yung takot, sobrang takot, yung hopelessness, yung disappointment. No? Lahat po yan, kaya na namin, nag-start kami ni Mama to declare the word of the Lord. Okay? Gising para sa umaga, nag-declare ako ng verses ng Lord at Bible. Agreement ko si Mama. We're declaring something like this. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all our sins and heals all our diseases, who delivers our life from the pit and crown us with love and compassion,
who satisfies our years with good things, so that our youth is renewed like the eagle. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We shall not die, but live and declare the works of the Lord. No weapon formed against us shall prosper, and every tongue that rises up against me in judgment, I shall condemn. And this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, says the Lord. And if the same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in us, he who raised Jesus from the dead shall quicken your mortal bodies by the Spirit who dwells in you. God is our refuge, our strength, a very present help in trouble, declaring that we are now the righteousness of God, that we are now seated with Christ in the heavenly place, far above all principalities, all powers, in the name of Jesus. Yan po yung declare namin si Mama. Si Mama po ay katuwang ko sa aking faith. Si Mama po ay supporter ko, number one supporter ko in moving in the supernatural. So, every time pagkagising pa sa umaga, declare namin yan. Allow. Hindi po yan binubulong. Pinaparinig po namin yan sa kalaban. Okay? So, declare namin yan umaga at gabi. Okay? And then, nag-rise po yung aming faith. Na-refresh po kami, na-revive po kami. Okay? Sa grace ng Lord. And then, came January 11. Nagkaroon po tayo dito ng anointing of voice service. Panguna po ng ating beloved Pastor Kay. Okay? Kasi may nangyari po dito, gusto ko i-share sa inyo. Paano po kumilos ang Lord? Kasi nagpakita po ang Lord ng vision sa akin. Okay? So, during the anointing of voice service, nakapila po kami dito sa harap ng altar. Ako po yung isa sa mga worker na nakapila rito sa altar. Okay? Para ma-anoint, mabahiran ng langis. Okay? But before po na ako nabahiran o napahiran ng oil sa aking noo ni Pas Kay at ni Pas Abby, nakaharap po ako sa stage, may nakita po akong vision. I know it's a vision kasi I have to believe the works of spiritual eyes po kasi many a times na ako nakakita ng vision. At that time, habang nakaharap po ako sa stage, nakaharap din sa amin yung mga backup singers, no? May nakita po ako doon vision. Okay, actually, yung vision may nakita ako. Ako lang po yung nakakita, I suppose. Alright? May nakita po akong something, medyo mahirap po ito describe, ano? Just bear with me. Pero yung nakita ko is parang whirlwind, parang ipo-ipo na nanggagaling dun sa isang katawan ng isang actually worship leader siya. Hindi ko po siya papangalanan kasi hindi ako nakakuha ng permission to say so. No? Para siyang ipo-ipo. Kung i-imagine yung ipo-ipo, whirlwind siya, umiikot siya. Nanggagaling po dun sa girl, kay kapatid. Okay? Tapos papunta po siya sa akin. Yung whirlwind, parang may mga tela na parang malalaking carpet. Ang kulay po, kung ano yung kulay ng background ng stage. Okay? So, nakita ko po yan, lumalabas sa kanya, papunta sa akin habang magkaharap kami dito sa stage. And then, napapaiyak po ako. Nakatingin ako ganyan. Napapaiyak ako. Hindi lang napapaiyak. Talagang tuloy luha. Tapos, napapahagulgul ako. Yung feeling ko, hindi ko siya kayang paliwanag kasi ang nararamdaman ko, there's so much greatness of power present at that time na may kapangyarihan po, may napakalakas na kapangyarihan in the atmosphere at that time na nakatingin ako sa buhay. Hanggang gusto akong humagulgol, hindi ko siya nakaya. Nagbaba ako ng tingin. Nung magbaba ako ng tingin, nawala. Nawala yung nakikita ko parang ipo-ipo papunta sa akin na ganyan. Tinding power. So, maya pag angat ko itong paa ng
buka ko, ganun na naman. Nakita ko siya, pagkakita ko sa kanya, nag-arise na naman yung parang ipo-ipo. The same as the first. Napapunta sa akin na ganun, napapahabulgul ako. So the second time, nagbaba ako ng tingin. And the third time, nangyari po yun. The same power. Okay? Naranasan ko. Hindi ko kayang paliwanag, but it's a great power sa pakiramdam ko. Hindi ko kayang i-describe. No? And then, after that, maya napahiram po ako ng langis. Ni Pastor K. No? Yeah. I know, nag-fall back ako noon sa kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, nung mapahiram ako ng langis, ni Pastor K, merong nag-appear na verse. Kanina, binanggit ko isang verse na yun. Yung verse sa Book of Romans na sinasabing, and if the same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus from the dead shall quicken your mortal bodies. Alam ko, mensahe sa akin ng Lord to. Nung time na inanoint po ako ni Pastor sa noo at sa kamay, alam ko po na-break yung stone. Okay? Na-break po yung stone. Bakit ko po nasabi? The following days, the following 8 to 10 days, alam nyo, lumabas po yung kidney stone ko. Maliliit po, hindi po malaking isang buo like ng staghorn. Maliliit po siya. Actually, dalawa po siya. Ito po siya. Okay? Ito po lumabas for the next 8 days. Okay? Nadurog po ito without taking any medication, without any surgical procedure, without medical intervention. Mahimala po itong lumabas sa aking katawan. So, praise God for that event, for that anointing of oil. Doon po nag-manifest yung healing sa akin. Thankful sa Lord, giving glory. This is my testimony of life. This is testimony of God's goodness. Na siya ay Diyos ng himala. Siya ay patuloy na gumagawa ng himala. So, thank you sa lahat. To God be all the glory. To God be all the glory. And declaring Holy Spirit breakthrough, the yoke is broken by the anointing. Praise God. Praise God. Amen.